ganon na rin ang pagtingin ninyo sa aming programa sa ganitong pagkakataon. So, nakita natin yung isa sa mga kapayapaan sa ganitong pagkakataon. Kaya ang malaking plano ng Diyos, nagsisimula man tayo doon sa pagka-Diyos ng ating Ama Adan, ay kailangan pa rin natin yung kapayapaan. Kasi pag walang kapayapaan, walang may dudulot na mabuti. Kaya, mga kapatid, sa isang nilalang ng Diyos, lalo na sa ating Inay Conchita, ay ating matalusig, na sila yung nagsigaw ng kapayapaan sa ating sariling mga kaisipan at puso, na sana ganun din natin ikalat yung kanilang busis na nagmula sa kanila, na hindi bangayan, hindi lamang yung walang kabuluhan. Kaya minsan nagagamit pa rin yung ating sulat na sinasabi ng Diyos, mapalad kayo pag kayo'y inaalimura. Tingnan mo, meron talaga. Pinagwiwikaan na parang mga sinungaling. Sa kalagayan natin to, sobrang hirap, sacrifice, hindi ba tingin ng iba ay nagbibiro ka na lang sa ganitong gawain. Buti pa kung nagnegosyo ka dyan, kumita ka, di ayos. Diba, sa ganito, sakripisyong luto, daming pagkain, lugi. Diba? Sa kanilang kaisipan. Pero yung sakripisyo, kapayapaan, at pagkakaisa, ay hindi nila naranasan. Sapagkat, ika nga, meron naman akong sikta. Meron naman akong sariling relihiyon. Kaya nga, ang salitang relihiyon ay kung ano yung pinaniwalaan mong Diyos, yun ang salitang relihiyon. Kung si Jehovah ang pinaniwalaan mo, yun ang relihiyon mo. Kaya nga tinawag na relihiyon. Kaya nga dito sa ating bansang Pilipinas, ito lang ang ating bansa ang naideklara sa buong daigdig na naging Christianized noong 1523. Naisigaw ito noong 1521. Philippines is a Christian country. At nagbunga ito noong 1523. Kaya kahit anong gawin ng tao, ay Christian pa rin. Ayon sa titulo. Subalit, doon sa ibinigay ng Diyos, tayo ay lahi ni Ama Adan. Lahi ni Ama Adan. Sa lahat ng tao dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ay mga lahi iyan ni Adan. Walang hindi lahi ni Adan sa panahon ito. Kahit masama yan, lahi yan, masama at mabuti, yan lang naman ang naghalo yan sa Pilipinas, sa daigdig, babae at lalaki man lang. So may mga nahalong mga bakla, tumboy. Yan. Kaya mga kapatid, sa pagkakataon na ating pagsama-sama muli sa maiksing panahon, ito na yung napakaganda kong narinig kanina, yung may kayamanan na. Ay. Wow. Kahit mananghalian ka sa Hong Kong, managaan ka sa Japan, pwede na, di ba? Eh, may Hong Kong naman tayo eh. Tapos manghapunan tayo doon sa London. Kasi bakit? Tayo yung mga prinsipi, prinsisa, hari. Di ba? Sino pang masusunod sa daigdig? Tayo. Hindi naman ibig sabihin, mag-hire ka pa ng airplane na sa'yo na lahat yan eh. Ha? Kaya hindi magkamali ang Diyos
na nagbigay ng mga magagandang hula sa daigdig. Lahat ng yan ay 1,000,000%. Hindi 100%, 1,000,000%. Na ang lahat ng yan na pinangako ng Diyos sa atin. Basta wala lang mawala, walang mamatay. Kaya nandyan yung pag-iingat ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na ngayon, talamak ang pagkain. Hindi na talamak yung mga masasama, kundi talamak na rin pati pagkain. Diba? Kasi alam naman natin na ang buhay, na ang isang buhay natin kalaki ay dugo. The blood is life. Kapag ang dugo natin ay madumi, ano ang sintomas? Diba? Delikado yan sa katawan. Kahit maganda pa yung hangin, kung ang dugo naman natin ay over na sa cholesterol, nako, wala tayong ligtas dyan. Sapagkat ang dugo, yan ang nagtrabaho sa katawan. Yung pagkain kasi natin, yung dugo ang kukuha doon sa nutrients para ikalat doon sa mga nerves para magkaroon tayo ng lakas. Kaya nga 3 times a day tayong kumain. Yan. Yung hangin, nakatambay lang yan. Singot-singot lang tayo. Yan. Subalit, ang dugo, pag hindi malagaan, yan ang magpahamak sa ating katawan. Kahit sagad tayo sa dasal, kung hindi malagaan ang dugo. The blood is life. Blood DNA. Yan. Kaya, sabay-sabay yan sa pananampalataya, sa katawan, lahat. At doon sa oxygen na binigay ng Diyos. Yung hangin, yan ang isa sa mga sakramento sa ating katawan para nabuo yung hangin. Nabuo. Kaya maraming salamat sa lahat ng pinahiwatig ng ating mga mentor dito sa kanyang mga anak. Ganon din sa aming mentor na si Malnari Pilimon Undokriang Bonanza, ang ating Inay Santiago, Inay Conchita Santiago Ilagan. Sila yung naging physical na katawan na tumahan upang may deklara ang ating lupa ay lupang pangako. Sila yung naging boses, sila yung naging trumpa sa lahat ng tao. Subalit, nagkanya-kanya nga lang ang bawat destinasyon ng tao. Hindi naman pwedeng dumayo tayo pang manira lang, kulong naman tayo. Kaya nga, pinakailangan natin ng kapayapaan, disiplina. Kaya dito ko nakita yung malaking disiplina eh. Naging sa kanta, panalangin, yung disiplina, talagang yan ang aking isa sa mga dinadaluan sa ganitong pagkakataon. Kahit di ko disiplinado katawan ko, basta pagdating ko doon, disiplinado na. Diba? Kaya nga, ang disiplinado ay katumbas ng pagkakaisa. Ano ang katumbas sa paniniwala sa Diyos? Sumunod sa utos. Kasi mahirap kung dito lang sa bunganga. Ito, daldaliro pa naman itong bunganga. No, di ba? Itong labi natin, daldaliro yan. Kahit walang kabuluhan. Marites. Di ba? Kaya ang salitang katotohanan kailangan maipahayag sa bawat lugar,
bawat dako ng ating bansa para malaman nila yung hindi pa nila nalalaman. Kasi kasalanan natin pag hindi nila narinig. Akala natin kasalanan nila. Kasalanan natin. Kasalanan natin. Kung hindi mo nasabi sa kanila. Oo, delikado yun. Kung hindi mo pinarinig. Utusan tayo eh. Kaya nga, Oo. Ngayon, kung narinig na nila at medyo langanin, problema na nila. Sasabi na natin. oo, tama yun. Diba? Eh kung tambay-tambay ka lang dyan sa bahay mo, tulog kain ka lang, hintay mo lang yung aral, tamad ka namang lumabas. Nako, na-disgrasya na. Anong klaseng pananampalataya yan? Pinupuri sa labi, sa puso, wala. Sabi ng Diyos. Sa labi lang. Kaya tayo, mula sa ating inay Conchita, libu-libong tao ang naniwala, di ba? Kinalat, hindi. Kinalat. Kinalat. Eh kung hindi siya ganon kasipag, naku, narinig ba natin yan? Oo. Naku, dili. Wala. Ha? Kaya, pasalamat tayo sa kanila. Kung hindi nila tayo pinakitaan ng kababalaghan, hindi tayo pinakitaan ng mga mahiwaga, puro tayo barumbado eh. Di ba? Kaya doon sa hiwaga, doon tayo yumuko. Lalo na sa panahon ngayon, wala nang naniniwala sa hiwa-hiwaga na yan. May cellphone na eh. Ha? Wala na. Sumubra ka ngayon, huliin ka. Pag kumulang ka ngayon, huliin ka pa rin. Di ba? Saan tayo lalagay ngayon? Pag may pira ka, nakawang ka. Oh, pag may pira ka naman, nakawan ka naman. Pag ikaw naman magnakaw, huliin ka pa rin. Kaya, ito yung magandang pagkakataon. Wala tayong ninakawan, wala tayong linulukong tao, pinapahayag natin ang totoo. Yung tunay na pinagmulan ng tao. Para pagdating doon sa malaking kayamanan, yan na, wala nang tao na hindi luluhod. Maliit sa tingin nila ang ating mga boses, pero hindi matumbasan ng daigdig yung katotohanan na nilalaman ng programa ng ating pamahalaan. Kailangan lang ng bawat isa, maging sa mga ibang grupo, sapagkat meron naman silang mga sariling mga pamantayan. May mga batas din sila. Kaya pag hindi din sila nakasunod, ay mahuhulog din sila. Di lalo na itong motherland. Diba? Na ito yung gagamitin ng Diyos na divine government ka sa lahat. Dito sa ating daigdig. Capital of the world. Kaya tama yung sinabi na kanina. Pag dumating yung panahon na yan, pwede ka nang mang-agaan sa Japan. Mananghalian ka maniudto ka sa Japan o sa London, ba? Maniudto ka sa kung saan lugar kasi bakit? Mga prinsipe at hari ba naman yung dadalaw? Ha? Mag-aral tayo ng adan doon sa London. Yung hotel pinakamaganda doon, nakahanda na. Di ba? Hindi dito. Doon naman tayo, meeting, doon naman tayo. Bakit? Mamaya eating. Parang biro. Pero totoo. Totoo. 1,000,000%. Kung yung mga senador nga lang presidente na tinatawag na kung saan-saan lugar sila nakapunta. Ano pa kaya itong mga anak ng Diyos? Diba? Sarili nila ngayon. Pagdating sa tamang panahon, tayo naman ang lalagay sa kanilang kinakatayuan sa ngayon. First come, first serve. Totoo yun. Totoo yun. Walang palakasan system ito. Oo. First come, first serve. Hindi porque sila na lang. Hindi, kaya nga nahuhuli na lahat eh. Kasi meron nang nakareserve.
Brother, kahit nauna ka ako, nahuli ka. Ha? Kahit nauna ka ako, nahuli ka. Iyon lang. May naunang nahuli, may nahuling nauna. Nako, kailangan sabay-sabay. Ay, Para sabay-sabay mahuli. Sabay-sabay na nauna. Kaya ito yung maganda nating ito yung magandang pagkakataon para sa ating lahat na nagpapahayag ng salitang katotohanan. Kasi mahirap ilantad yung salitang katotohanan. Yung salitang katotohanan ngayon, baliktad na. Ito yung kasinungalingan. Kasi nangalingan. Oo. Kasi nang Yung Ha? totoo, ginagawa nilang mali. Baliktad na. Oo. Diba? Yung mali, ginagawa nilang totoo. tama. Tama Yung ginagawa. gumagawa Pero yan. pag litisin mo, wala namang may sagot. Yun. Ha? Hanggang maritis lang. Tinatago nga eh. May tinatago eh. Parang maninira lang ba? Para magwatak-watak yung grupo na yan. Parang ganun lang. Ganun ang tao ngayon. Kaya lang, pag nasa atin lahat, yung Sila din naman na yan. mga plano na binigay ng Diyos, yung kapayapaan, nandyan na sa atin lahat. Pag kaya nating sagutin ang kanilang mga katanungan, ay wala nang hihigit doon kasi wisdom yun. Wisdom yun. Kapangyarihan na yun. Kasi ngayon, wala tayong pira, kahit anong sabihin mo ngayon. Pag wala kang pira ngayon, sinungaling ka. Sinungaling. Ha? Pag wala kang magandang sasakyan ngayon, nako, natawanan ka lang. Ha? Ganon na ngayon eh. Ang hirap, di ba? Pag naka-rusi-rusi ka lang, inuubo pa yung rusi mo, tapos sasabihin mo, ito yung totoo, nako, natawanan ka. So, lahat tayo ay nakaranas ng ganyan. Pero hindi nawala doon yung power na binigay ng ating mga mentor. Hindi nawala doon yung sagana sa pananampalataya sa ating kaisipan. Kahit anong sinasabi ng karamihan. Gawain niya yun eh. Anong may sasagot natin eh. Gawain niya yun eh. Para kung ganon, makita kung gaano din tayo katindi, kahit katibay, di ba? Kasi konting ganon lang pala, nasinag ka na. Ay, wala ka pala. Hindi ka sundalo. Nakarinig ka lang ng wanpong, nagyuyuko ka na. Ganon yan. Kaya, pag ganito palagi, unti-unti, sabong, kahit dito lang sabong Isabela, pag ganito, ay, mapapayapa na. Mapayapa. Kaya, pasalamat tayo may mga cellphone na nagdadala ng ating mga mensahe. Kahit hindi ka napupunta doon, naririnig ka eh. Di ba? Oh, mabuhay po. Dito po tayo sa motherland. Yan. At ganoon, binabati rin po natin yung ating chairman, president ng Philippine Deuterium Divine Wealth Association, ang ating Chairman Rodriguez Tulwan. Yan. Kaya maraming salamat po sa oras na ito na kahit na hindi man yan malayo, hindi man malapit para magkapit bahay lang. Walang malayo kasi sa gawain eh. Diba? Pero pag malayo, ibig sabihin walang pamasahe. Pero pag mayroon, ay kahit gaano kalayo yan. Malapit rin. Pero pag wala talaga, kahit dyan lang, oh, malayo yan. Walang pamasahe nga eh. Oo. Wala. Ay, wala talaga. Yun ang mga malaking hiwaga ngayon ng tao, yung kahit wala, mayroon. Kaya mga prinsipe, mga prinsisa, mapagpalang oras po sa ating lahat. At sa programa ng aming guro, mahal na Hari Pilimon Ondok de Ambunanza, nagpapasalamat din po sa inyo sa ganitong gawain. At marami pa tayong araw na gagamitin na hindi lang ito. Kaya maraming salamat at mabuhay. Magandang hapon kaninyong tanan. Hanggang tayo salamat. Na.